Bakit nga ba kami gumagawa ng ganito? Anong purpose nung paggawa namin? Gumagawa kami ng spacer na ganito mga kamusta para dun sa ating concrete covering. So lahat po yan nalagyan na ng ranay. Ito cross beam yan. And then ito nakadrop yan ng halos 10 cm. So ang pwesto ng mga hooks natin ay magkabilaan po yan. So ito yung tinatawag natin na offset. So usually ginagamit natin ng offset pagdating sa mga biga na kung saan yan ay ilalagay natin. Sasaglit tayo sa side, saglit. So, dito tayo ngayon sa proyekto natin. Ayan, pakuha tayo ng merienda ng tropa. Medyo, siyempre pagdating ko kasi dito, ang ginagawa ko, tinuturo ko muna kung ano yung mga kailangan nilang gawin. At tinitingnan natin kung ano yung mga kailangan pang gawin. So, ayan, pakuha mo tayo merienda para makapagpahinga yung tropa. So, ngayon, ito, nagpapagawa tayo ng puto na tinatawag. Pero hindi siya pagkain na puto. Kasi ito, pag kinain mo, malamang sa malamang baka mamaya hospital na yung bagsak mo yun. Magiging konkreto ang lahat ng laman ng katawan mo. Pati dugo mo, magiging konkreto yan. So, bakit nga ba kami gumagawa ng ganito? At anong purpose nung paggawa namin? So, eventually, kung ito napapansin nyo, okay, nakikita nyo sa mga post ng mga iba, o kaya naman nakikita nyo sa mga struktura, o kaya mga structural na ginagawa, ito yung tinatawag natin na puto, o kaya naman mas kilala bilang spacer. So gumagawa kami ng spacer na ganito mga kamusta para dun sa ating concrete covering. Napaka-importante ang concrete covering kapag ka nasunod ang tamang spacer natin. Huwag kang gagamit ng bakal o kaya naman sabihin na natin na gagamit ng mga kung ano-ano lang na ilalagay mo na spacer. Baka mamaya gagamit ka dyan ng kahoy, bakal na kung saan naka-expose na yung bakal natin na po pwedeng makapag-adapt ng moisture na kung saan po pwedeng kalawangin kaagad yung ating bakal, lalo na pagdating sa loob na ng ating mga anilyo at saka dun sa ating mga main bars. So para ma-prevent natin yung pagkasira ng ating mga bakal na yan dun sa poste o kaya column natin, ganun din sa slab natin, gumamit ka ng ganito. So ang paraan lang natin nito, halong simento, buhangin na kung saan pino lang din, pang plastering pwede yon. So yung compressive strength na kung saan ang kailangan natin dyan ay parehas ng timplada nung nilalagay natin na timplada dun sa may columns natin o kaya poste natin. So dapat yan hindi mas mahina yung concrete covering natin kung i-compare mo dun sa lakas ng mga kung ilang PSI yung nilalagay natin dun sa poste tsaka biga natin. Ganon din sa slab. So dapat parehas na parehas yung compressive strength ng mga bakal o yung mga semento na yan para dun sa may concrete covering natin. So madali lang to. Lalagyan lang natin to ng mga alambre bawat isa, and then yan na yung papatuyuin natin. Sabihin na natin 24 hours kasi ito habang kami ay nagpo-forma, naglalagay na ho kami ng concrete covering to make sure na pagdating dun sa may pinaka bottom ng ating biga at saka yung spacing ng ating mga bakal dun sa forma natin, runner at saka dun sa sidings nya, parehas po yung laki ng mga sidings natin o kaya yung concrete covering natin, no? So yan po yung paraan natin to make sure na hindi naka-expose yung mga bakal natin sa biga at saka sa column natin. Ganon din sa slab na ilalagay natin. So ano nga ba yung concrete covering na kailangan nating i-prefer o kaya naman based dun sa plano natin na kung saan may minimum tayo at meron din naman tayong maximum na kung saan sa paglalagay ng concrete covering napaka-importante po nito, no? So hindi po pwedeng mas makapal ang concrete covering, hindi rin naman pwedeng sagad ang concrete covering mo. Huwag naman po sanang maliit lang na uka ay makamamaya nabitak na yan. And then sa sobrang kapal naman ng concrete covering natin, nadadagdagan yung load ng ating mga buildings. And then ang isa pa ay nagkakaroon na kung saan kumbaga hindi na siya naaakto dun sa may bakal natin at dun sa may concrete covering natin kasi kinukuha natin yung laki ng poste
no? So yun naman yung mga kailangan nating estimate na kailangan din naka-indicate dun sa plano natin kung gaano kalaki yung concrete covering natin. So maximum of concrete covering natin 4 cm, and then minimum natin dyan ay 2.5 cm. So eventually magkakaiba naman po yan pagdating dun sa laki ng ating mga bakal, no? So yan naman po ay naka-indicate naman po dyan dun sa may plano. Okay, so yan po yung mga ginagawa natin ngayon at para maayos na po ito. Okay, so ito naka-indicate na rin po dyan. Okay, na-include na natin yung para dun sa may bakal natin. So akyat tayo sa taas para makita nyo. So lahat po yan nalagyan na ng runway. Ito cross beam yan. And then ito naka-drop yan ng halos 10 cm dun sa may slab natin. Kasi mas malaki yung yung biga natin doon. And ganoon din sa poste natin. So ayan. Nagkakaroon na kami dito ng mga joints. Ayan, naka-eskwala na ho yan. And then diretso na ho ito mamaya. So bali yan yung mga binabakal natin. At para makapag sidings na tayo, kaya kami gumagawa ngayon ng concrete covering natin. So dito sa may part na to, i-maintain natin kung ano yung concrete covering natin dito sa sidings na ito, left and right. Ganon din dito sa may pinaka kung saan papatong itong mga bakal natin, no? So dito naman sa bakal reinforcement natin ng bakal natin, no? So dito, ito yung tinatawag natin na stirrups. Pagdating sa biga, stirrups po ang tawag natin dito, no? So ang pwesto ng mga hooks natin ay magkabilaan po yan. Kung saan siya nakapwesto, dito lang po sa may pinaka top bar po niya. So lahat po ng mga biga na kung saan nilalagay natin ay naka top bar po. Doon sa may top bar po natin nilalagay yung mga hook natin kung saan nasa 135 degrees. So yan po yung pwesto niya. So gumamit tayo dito, top bar natin, tatlong 16mm, and then tatlong 16mm para sa bottom bar, and then yung extra bar natin, naka L over 4 po yan. So ang L over 4 depende kung gaano kaluwang yung biga o kaya kung gaano kahaba yung biga na ilalagay natin. So nakabase po yan lahat. So yun doon natin kukunin kung gaano siya kalaki, o kaya naman kung saan tayo nagpapwesto ng extra bar natin, o kaya naman tinatawag natin siyang bangka-bangka. Okay, so yan po yung kailangan kung paano siya mag-compute, mga kamusta, no? At paano siya i-compute. Sa ngayon, diretso bakal na ho tayo dito. Kaya kung napapansin yung mga runway natin, diretso na ho yan. Using mga tubo, ayan po, mas madali po siyang i-assemble. Mas madaling maglagay, mas madaling mag-disassemble din kung sakali po na ito ay natapos na. So yun yung kagandahan niya ng paglalagay natin ng mga runway na to, na kung saan gamit din natin dito Santec PP plastic board na. So ibig sabihin magandang klase at the same time matibay, tatagal ho ng 30 to 50 times. Kaya yan, ayusin lang natin to, then maglalagay na tayo ng concrete covering using yung ginagawa natin doon. So yan naman po ay chine-check natin kung ano yung concrete covering ng bawat sides nito, and then yung sa ilalim nito. So yan yung ginagawa natin ngayon, binabakalan natin. So ito yung tinatawag natin na offset. So usually ginagamit natin ng offset pagdating sa mga biga na kung saan yan ay nilalagay natin para hindi ho nakatulak itong mga main bars natin. So importante po yan, yung paglalagay ng offset pagdating sa mga joint natin o kaya dito sa may pinaka-eskwala natin. Okay, so sa ngayon pwesto muna tayo. Last na yon na runner, kasi dito ito yung pinaka-baba na biga natin, and then tataas pa tayo dito. May paikot pa ho yan na biga, and then meron pa tayong biga dito na kung saan mas mataas naman. So ayan naman po, naka-high ceiling po kasi ito. Kumbaga kung magpapansin nyo to, ito yung open ceiling natin, pataas. Ganun din dito sa may part na to. Kaya po yan ay mas mataas yung biga niya dito na magko-connect doon sa may malaking poste natin na yun, tapos doon sa may poste na yun, tapos dito mas mataas na naman. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina na nakababa. Yan, nakababa po yan ng halos 10 cm. At yung ating mga stirrups kasi dito ay mas malaki na.
Okay, so ito yung ginagawa lang natin sa paglalagay lang o kaya paggagawa ng puto o kaya concrete spacer natin. So yung concrete spacer natin yan o kaya yung pang space natin doon sa may covering natin ng bakal, doon sa may column tsaka poste tsaka biga sa may ating slab, ay dapat parehas po kung ilang PSI yung ilalagay natin dyan, parehas yung ilalagay mo sa concrete covering mo para parehas sila ng compressive strength, no? So nilalagyan natin ng alambre yan para kung sakali po na nandun sa may pinaka middle nya ay nilalak din ho natin yan para kung ito ay binibrate natin, hindi ho matatanggal o kaya naman kakalas yung ating concrete covering kung saan mo siya punesto. Okay? Ayan, nandyan na rin yung karagdagan na tubo na kailangan natin dito. So halos na sa 400 plus na yung tubo na nadala dito. So hindi ko lang alam kay bodegero natin kung umabot na sa ganun, pero ang pagkakalam ko parang ganun na. So tara, at papasilip ko rin sa inyo yung mga ginagawa natin dun sa kabilang project natin, sa Agabag project. Ayan, iwan muna natin yung tropa dito. Sa site. Ayun, oh. So nakapagpapay na tayo dito. Doon. Ito nabuhusan na. Natuyuan na itong mga to. Ganun din yun. Tapos yun, yung kahapon, binuhusan nila kahapon. Ito yung mga ginagawa namin ngayon. Ayan, nakapag-start na mag-ukay dito. Pasok tayo sa loob para makita nyo. Ayan, ni Jobber na yun. Nag-met isaw na ni Jobber. Sila may pahiwating na. Si Foreman tsaka si Idong. Yan. Yan. Yan, guwapo JB ganda. Ayan na. So, eto kasi, tatabihan natin ng mga poste to. Ganon din doon. Then, eto, may poste tayo dito. Tapos doon. So, yun ay ginagawa ng tropa ngayon. Bali, puro hukay na yan. And then, meron din tayo dito. May poster rin ho tayo dito. Ayan, no? Nagunag mga permen. Ayan. So, nahukay namin yung poste dito. Na saktong-sakto lang. Maliit lang, ano? Mano lang nga to. Kasla 50 salamat, 60. 60. Yung existing na column nito. Actually, yung column nito naka-stiffener siya, tapos inipit lang nila. Kaya namin siya tinatabihan. Ayan. So, ang ginamit lang dito 6mm. Nagkukutong 6mm lang, no? Pero ang kailangan lang naman natin dito, reinforcement lang. And then papanibago tayo ng biga dito, crossbeam tayo dito. And then kakapitan natin doon. And then lalagyan natin ng panibagong biga kasi tataas naman natin doon ng kaunti. Okay? So para hindi na kailangang gibayin pa lahat yan. So reinforcement lang naman na yung kailangan natin. Ngayon, ito na yung pinakahukay niya. Ayan. Ganun din dito. Slawan ni Marlon na. Awan. So ito yung mga nabuhusan kahapon. Ito, tsaka yun. Try ko. Ayan, oh. So yan yung mga poste natin dito. Kompleto na. Nag-iba na rin dito. Then ito kasi yung extension dito dati ay walang poste, as in interlocking lang. So yun yung isang reason kung bakit kami naglagay ng mga poste natin, to make sure na okay yung ating re-renovate. Damdama. Ayan. So yun naman po pagka renovation naman kasi, ayan, hindi natin kailangang gibayin po lahat. And then kung ano po yung kailangan namin, reinforcement, so yun po yung gagawin natin. Kasi ito, tatanggalin tong bubong na to, tataas natin, halos nasa 4 meters yung taas, no? So yun po yung aim natin dyan na may taas, kasi mas mataas tong port na to, taas dito. So ayan, oh.
Kaya kailangan namin talagang gibain tong flooring nito. Napakanipis lang. Halos dos ka lang, Mark. Dos lang, ano? Ha? Puno medyo dyan duma. Parang pinatong lang talaga, no? Yan. So talagang mga sinaunang pamamaraan, pero ayan, nagtagal naman siya, kaya okay lang. At di ko alam kung anong year ito na tinayo. So tara, Dad.